tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Connecting with God through prayer and fasting. Ang isa pong malaking hamon sa buhay ng mananampalataya ay kung paano malalampasan ang kanyang katawan, ang kanyang physical na kapaligiran at marating maabot ang Espiritu ng Diyos. Paano kaya nagagawa na ang Espiritu ng tao ay makipag-isa sa Espiritu ng Diyos? How can we transcend the flesh? How can one have a spiritual experience, an encounter with God? How can we connect with the divine? Ito po ang napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat matapos tayong makakilala sa Diyos at pag matagal na nagiging halos ay parang programa lang ang buhay natin na spiritual, parang isa lamang na formal activity, ay nawawalan ito ng sigla, nawawalan ng kapangyarihan at nawawalan ng excitement. So how does one connect with God? Ito po ang pasimula ng isa nating serye ng pag-aaral, Connecting with God. At sa sandaling ito, ang atin pong particular subject will be through prayer and fasting. Paano tayo nakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at maging ng pag-aayuno? Aming Diyos, salamat po sapagkat maaari kaming makipag-isa sa inyo. That our spirit can be one with your spirit. Teach us, show us the way. Forgive us our sins, O God. Cleanse us, make us whole, restore us. Nawa po'y linisin nyo kami't patawarin at kami inyong papasukin sa inyong presensya. Kayo po ang maging tagapagsalita, kayo po ang maging tagataguyod namin, Panginoon. Hinihiling po namin ang kaliwanagan mula sa inyo. May you protect us from lies, from falsehood, even from the destructive work of evil men and evil spirits. And we pray that you will take over this activity, lead us, be the speaker, glorify yourself. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Connecting with God. At ito po'y 5 pag-aaral at ito ang pasimula. Connecting with God at isa dyan through prayer and fasting. Yun pong connection ay napakahalaga. Sa telepono lang, pag wala kayong connection, hindi kayo maaaring makipag-usap doon sa nasa kabilang telepono. Ang mga gamit sa bahay na dekuryente, kailangan yan ay isaksak sa kuryente para magkaroon ng connection sa power. Otherwise, it is useless without the power. At marami pong mga tao, parang appliances. Pwede maglaba, pwede magluto, pwedeng gumawa nito. Pero dahil hindi nakasaksak at nakakonekta sa kapangyarihan o sa lakas, sa power, sa energy, walang katuturan. Maging ang mga lugar po ay kailangan na lagyan ng mga tulay. Kaya kailangan may mga koneksyon kung may mga naghihiwalay sa kanila ng mga bangin o mga ilog. In fact, people to people, we need connection. That's why there is a very important work of go-betweens. Yung mga namamagitan, yung mga ambassador, yung mga kaibigan ng dalawang magkagalit, pag namagitan siya ay maaaring magkaroon ng connection ng dalawang ito at magkasundo. At lalong-lalo naman, kailangan po natin ng connection mula sa tao tungo sa Diyos o mula sa Diyos patungo sa tao. What are the contact points with God? At ito po yung 5 contact points sa pag-aaralan natin. Napakahalagang pag-aaral. At 2 dito ang ating i-discuss ngayon. Unang-una dyan, prayer. Panalangin. Ang panalangin po is a contact point with God. It's a place, it's a time, it's a space, it's a being or state of being wherein the human can be one with the divine. Prayer is a spiritual activity that actually should lead to a spiritual experience. Sapagkat ang panalangin ay isang gawaing espiritual, marapat lang na ang nananalangin ay magkaroon ng karanasang espiritual. Prayer must be contact with God.
Katulad halimbawa ng pananalangin ng Panginoong Yesus sa Luke 3:21-22. And as he, referring to the Lord Jesus, was praying, what happened? Heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." So ito po dahil sa panalangin, nakakonekta yung human sa divine, because the Lord was also human. What happened? Heaven was opened. Bumukas ang langit at nadinig ang tinig ng Diyos na ating Ama na nasa langit. Hindi basta nanalangin tapos everything remained the same. May nangyari. Luke 9:29, and as he, referring to the Lord Jesus, was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Sa proseso rin at panahon ng pananalangin, pati ang itsura ng Panginoon ay nagbago, nagliwanag ang kanyang buong katawan, 10 ang kanyang damit ay nagningning at naging nakakasilaw. Acts 4:31, after they, meaning the believers, prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Yung mga dating natatakot, naduduwag ng mga mananampalataya, natakot sila sapagkat ang Panginoon ay nadakip at pinatay, naipako sa krus. Anong nangyari matapos silang manalangin? Maging ang lugar na kanilang kinaroroon ay nayanig, umuga, at ang Espiritong Banal ay dumapo sa kanila visibly na parang mga apoy naglanding sa kanilang mga ulo at napuspos sila ng Espiritu, nawala ang kanilang takot, napuno sila ng tapang at nangagsalita pa sila ng mga iba-ibang mga wika. Maging si Paul, Acts 22:17-18, when I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking. Sa taimtim ng pananalangin itong si Pablo, siya'y nawala sa sarili at nakita niya ang Panginoong Diyos sa espiritual na paraan. Nakita niya ang Panginoong Jesus at nadidig pa niyang nagsasalita. In other words, prayer should lift one up to heavenly realms. Ang tunay at taimtim na pananalangin ay nakapag-aangat sa ating espiritu patungo sa Diyos. And prayer should bring the heavenly realms down to the one praying, o kaya na ibababa nito ang kalangitan doon sa nananalangin. Prayer is a common area for God and man. Prayer is holy ground. Ano po ang ating pinagsisikapang sabihin mula pa kanina, mga kapatid? Na kung ang mga anak ng Diyos ay nananalangin ng tama, taimtim, taus-puso, dapat may nangyayaring espiritual na karanasan. Hindi lang pumikit po tayo at manalangin, bla 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 bla, amen, tapos pagdilat mo, pareho pa rin, wala ka namang nadama, lahat yun pa rin, walang natupad. At kung hindi man lagi o 100% na meron kang kakaibang nararamdaman, that you are transported spiritually, that you become one with God, even for just a moment in time, dapat naman mataas ang batting average. Hindi yung 1 taon, 2 taon, 5 taon ka nang nagdadasal, wala ka ba lang naramdaman ni minsan. Ibig sabihin ay merong hindi kumokonekta. Para bang hair dryer, gusto mong magpatayo ng buhok, isinaksak mo na, pero wala pa rin lumalabas na hangin, mainit man o malamig. Ibig sabihin, hindi talaga nakakonekta, akala mo lang. May mga ilaw, may mga appliances, isasaksak mo sa kuryente, wala pa rin. Walang koneksyon. At marami po mga kapatid na panalangin ganon. Nanalangin pero ang totoo, hindi naman kumonekta sa Diyos. Kaya yung mga iba, tinatamad ng manalangin. Yung iba, nanlalamig na, tumatalikod na sa kanilang pananalig dahil wala namang nararamdaman. Many people who pray do not get anything special. Why not? Because their prayers are nothing more than commands to God or shopping lists. Yan, mga kapatid, ang isang pangunahing dahilan. Kaya nawawala ng lakas at kapangyarihan at pakikipagtalik sa Diyos, pakikipagniig sa Kanya, pakikiisa sa Kanya sa espiritual na paraan, sapagkat 99% ng dasal ng mga tao, inuutusan lang ang Diyos. Diyos ko, baguhin mo ang asawa ko. Diyos ko, pagbayarin mo ang mga may utang. Diyos ko,
Ilayo mo ako sa mga masasama. Diyos ko, bigyan mo ng preno ang sasakyan namin, etc., etc. O kaya shopping list, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganyan, bigyan mo ko ng ganon, tapos amen. At akala naman itong nagdasal, ay nagdasal na nga siya. Yung pala, nag-shopping lang. Yun pala, inutusan lang ng inutusan ng Diyos. At hindi wala yung pake, walang please. Diyos ko, gawin mo po ito, gawin mo yon, gawin mo yon. Kung kapwa-taong kinakausap, pakigawa nyo nga po ito, pwede po ba? At kung minsan magtatanong ka pa, pwede ba kitang pakiusapan, pakisuyo naman. Pero sa Diyos, utos ng utos ang tao. Tapos nagtataka, walang naramdaman. Hindi naman talaga spiritual praying ang ginagawa. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:8, your Father knows what you need before you ask Him. So bakit mo tinatadtad ng informasyon sa Diyos ang iyong panalangin? Diyos ko, ang kapatid ko po, ooperahan. Kung nakakasagot lang ang Diyos na madidinig mo yung tinig, sabi niya, alam ko. Walang-wala po kaming pera. Alam ko lalo. Sabi ng Diyos. Pupuntahan ko po siya ngayon. Alam ko na pupunta ka. Ano bang ginagawa mo? Ba't sinasabi mo sa akin ang alam ko? Kailangan po namin ng ganito. Wala po kaming ganon. Sabi, your Father knows what you need before you ask Him. So huwag mong sayangin ang pananalangin trying to inform God. At lalong-lalo naman kung maglilid ka ng prayer na may mga ibang tao, hindi nila alam yung ipagpe-pray mo. So, magpe-pray ka, manalangin po tayo. Diyos ko, ang tatay ko po may sakit. Nangangailangan po siya ng dugo. Sino ba ang kausap mo? Yung mga tao para malaman nila kung ano yung gusto mo ipag-pray o yung Diyos talaga? Kasi kung Diyos ang kausap mo, hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Now, if you like to make the people know what you are praying for, sabihin mo na bago ka manalangin, ipapanalangin ko po ang tatay ko na may sakit, nangangailangan ng dugo eh. So magpe-pray ka na direct to God, amen na lang yung mga tao. Do not pray to inform God because God knows. Kung minsan man at tayong tao na limitado ang kaalaman, pagka pinagsasabihan tayo ng mga alam na natin, minsan naiinis na rin tayo. Alam ko, magagandun mo tuloy nagsasabi. Lalo naman ang Diyos na alam niya ang lahat. And the Lord, Jesus advised against lengthy prayers. Ang nagtataka ko kung minsan, bakit merong mga prayer na kailangang overnight? Kailangang vigil, kailangang kay haba-haba. Ang sa Panginoon ang nagsabi, Matthew 6:7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Bihirang-bihira tuloy na tao ang gustong sumama sa prayer activity. Kasi talaga namang boring. Bihirang-bihirang tao ang sasama sa prayer meeting, prayer fellowship. It's not because prayer is not good, but because the way it is being handled, the way it is being managed, yung bang sobrang mental ang prayer. Pero kung bakit ang Panginoon ay nagsabing, huwag niyong habaan ang inyong mga dasal, alam na ng Diyos ang inyong kailangan, pero pag nagdasal, bakit sabi sa Bible, ang daming okasyon, ang tagal, magdamag. Ang tagal-tagal din, well, he probably let the Father lead his prayer into a spiritual experience. Kaya nararanasan niyang pumapawis halos ng dugo. Because when you let the Father set the course and content of your prayer, when you pray according to God's will and you pray God's way, it can lengthen and lengthen, it can become timeless, but it doesn't mean that you are wasting time. Ang mahirap ay yung humahaba dahil, Panginoon, Ama namin sa langit, kataas-taasan. Sabi niya ng Diyos, alam ko na. O ano bang gusto mo? Nambobola ka ba? At meron pa mga magdadasal na iiba yung tono pagka magdadasal na pati boses. Ang normal speaking voice ganito, pero pag magdadasal, Panginoon namin, bakit? Ba't kailangan mong artehan ang iyong dasal? Kaya kailangan po mga kapatid, sa panalangin, hayaan natin ang Espiritu ang manguna sa atin. In other words, Lord, meron sana akong gustong mga ipanalangin. At kahit paano ipapanalangin ko ng maiksi, pero bibigyan ko ng puwang ang Espiritu na turuan akong manalangin. At na ang maipanalangin ko, yung gusto nyo, hindi yung nakalista sa akin na gusto ko. Because when we pray according to God's will, He hears us. So what is important in prayer is to pray according to God's will, not according to what you think you should pray for. At yan ang nawawala po sa ating prayer life, mga kapatid, yung role ng Holy Spirit. Romans 8:26-27.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. So meron pala tayong weakness, may kahinaan, may kulang. Ano yon? We do not know what we ought to pray for. Sabi ng Biblia po, hindi natin alam kung anong dapat nating ipinagdarasal. So yung lahat ng alam natin na dapat ipagdasal, siguro hindi yun ang dapat ipagdasal. Kasi sabi ng Bible, hindi natin alam kung anong dapat ipinagdarasal. So hindi ka lang dapat aasa sa alam mo dahil baka mali yun. Bagamat hindi naman kasalanang ipagdasal yun, pero hindi naman pala yun ang gustong marinig ng langit na dasal. So, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. So hindi natin kayang malaman kung anong dapat ipanalangin. Therefore, lahat ng sinasabi ng ating bibig at kayang ipahiwatig, kayang i-express ng salita ng tao, hindi yun. Kaya sabi, hindi kayang sabihin ng salita ang pinakamatataas na panalangin. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. So ano bang ibig sabihin? That the Holy Spirit prays for us, prays with us, and even leads us as to what to pray for. Kasi kung tayo lang, di talaga natin alam. Sasabihin nyo, hindi, alam na alam ko kung ano yung pagdarasal ko. Ang sagot, sa lalim man ng kaalaman ninyo, sinagot na ba yan? So alam nyo lang, yun ang akala nyo dapat nyo ipagdasal. Kaya pala hindi nasasagot ko minsan. Sabi, we don't know what to pray for. And because prayer is a spiritual activity, ang leader dapat yan, Holy Spirit. Hindi yung may blackboard. Ito po mga ipagdadasal natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino may sabi niyan? Tao lang. Hindi siguro masama na tangkain dahil limitado ang alam natin. Hanggang doon lang. So we try. Pero dapat hindi lang yun ang pinagdarasal natin. Yung nakalista, yung masyadong mental. Kundi matapos nating tangkain na manalangin sa ating paraan, dapat may puwang yung Holy Spirit, teach me, lead me how to pray. And this is prayer beyond words. This is the Spirit in us, led by the Spirit of God, talking to the Father in heaven. This is spiritual prayer. At kung susuriin po natin mga kapatid ating mga sarili, gaano sa atin karami ang nananalangin ng ganito? In other words, na sa ating pananalangin, dumarating sa point na halos yung si Paul, he fell into a trance, na wala siya sa sarili, sapagkat yung Espiritu niya ay dinala ng Espiritu ng Diyos sa isang mas mataas na kalagayan, lampas sa isip. Ang atin hanggang isip lang, hanggang mental lang. You know that the mind is finite, so how it can have fellowship with the infinite God? We need to transcend even the mind. Takot na takot kasi tayo dun sa medyo nawawala sa sarili dahil baka napoposes at dapat naman talaga tayo mag-iingat yan. Diba? Pero kumisang sobrang ingat natin, pati Espiritu ng Diyos, natatanggihan na natin at sobrang na lang tayong merong complete control over our faculties. Therefore, we are limited by such level and degree of awareness. Nawawala yung espiritualidad, yung mystery of our faith. So a prayer is a spiritual transport and experience. However, do not abuse it. Baka naman nga nangingisay-ngisay na kayo at kung ano-ano ng mga espiritu pumapasok sa inyo. Sa akala pa natin, iyon ay sa Diyos. But remember, if there is a fake, yung napoposes ka, nawawala ka sa sarili, fake yun eh. Ang fake ay laging may kinokopyang original. Dahil alam nga namang may fake, wala namang original. So yung fake na experience na yon o demonic experience sometimes, may kinokopya yon na real godly experience. At kung minsan sa katakutan mo sa fake, pati yung original, tinatanggihan mo na rin. Kaya dapat nasusuri. That's why the Spirit is so important and so crucial in our prayer life. Na bago tayo mananalangin sa Holy Spirit, I have an agenda, but please teach me how to pray. Because I like to pray according to the will of God in heaven. Not according to what I want, not according to what I think. However, because I cannot help but being me, I will also pray according to what I think and what I like, but I will leave a bigger space for the will of God to say, hindi yan ang dapat. So matapos ko maipag-pray, kung ayaw nyo po Lord, di huwag, kasi limitado pang isip ko, ito lang kaya ko ipag-pray. Pero magbibigay tayo ng puwang sa Espiritu.
Kasi marami po rin umabuso niyan, kaya itinutuwid yan ni Paul sa 1 Corinthians 14:14. Yung iba kasi kung ano-ano na pinagsasasabi, bumubula na ang bibig, tumitirik ang mata, sasabihin pa nila, kasi praying in the Spirit. Iba na pala. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14:14, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So what should I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, and I will also sing with my mind. Balance ang kailangan. Hindi extreme dito, hindi extreme sa kabila, kundi balance. So that is prayer. At kapatid mo ng panalangin, kapatid na kambal, fasting. What is the mystery and what is the power of fasting? When done in the right spirit, fasting enables one to transcend the material world and to enter the spiritual realm. Tulad din po ng panalangin, ang pag-aayuno sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang sukat, ay maaaring makatulong sa tao na makalampas siya sa kanyang katawan. Na ang kanyang isip ay makalampas sa boundary ng kanyang bungo at makarating doon sa isang spiritual reality at nang makapagniig sa Diyos. Si Esther, noon pong may malaki siyang misyon para kumbinsihin ang hari na huwag ipapatay at ipatupad ang kanyang naging utos na ipapatay ang mga Hudyo, humingi siya ng ayuno. Esther 4:16. Go, gather all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Meron po kasing pinagkakatiwalaan ng hari na ang hari ay napaglaruan niya at napapirman niya ng isang utos na papatayin lahat ng mga Hudyo. Ang hindi alam ng hari na ito, ang kanyang asawang reynang si Esther, among many wives of the king, kasi marami namang wives ang kings noon, isa pala siyang Hudyo rin. Ang asawa po ng hari, kahit reyna, hindi pwedeng lumapit sa hari pag hindi ipinapatawag. Hindi pa siya ipinapatawag, magde-deadline na, baka yung decree, umandar na, mamatay na ang buong lahi niya. Kaya sabi niya, mag-ayuno kayo, walang kakain, 3 araw, 3 gabi, araw at gabi, walang iinom. Ako man, ang aking mga katulong, lahat kami magfa-fast. And on the 3rd day, I'm going to approach the king. Sabi niya, patay kong patay. If I perish, I perish. And what happened? Because of that fast, she was able to transcend that fear. And she was able to transcend the law of the empire and to transcend the willpower of the king to the point that when she approached the king, to make a long story short, the king gave her what she wanted and the Jewish people were saved from total destruction. Ngayon, liban na lang kayo si Esther at kinakausap din kayo ng Diyos, hindi naman siguro marapat kayo mag-ayuno na 3 araw, 3 gabing wala pagkain, iinumin dahil baka kayo mamatay. Sapagkat may mga nabalitaan na po ako na ginaya si Jesus, nag-fast ng 40 days, hindi nakaabot ng 40, namatay na. Tapos sinisisi ng mga kamag-anak ang Diyos. Sabi, bakit si Jesus mas siya? Bakit siya nag-fast? Kasi kanya-kanyang papel, kanya-kanyang tawag ng Espiritu. Hindi ko mo nakita nyo sa Bible, gagayahin nyo, di gumawa na rin kayo ng barko para katulad kayo ni Noah. Hindi lahat ng nandyan ginagaya, kailangan talagang alam na alam mo, conviction ng Holy Spirit, ay pinapagawa rin sa'yo yan. Kaya maingat tayo na hindi basta-basta nagpapadalos-dalos. Sa Matthew 4:1-2, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So the Lord fasted, and one of the effects of that was that he was able to transcend, to go beyond, to go above the temptations offered by Satan. Ngayon, iba po si Jesus, iba ang composition niya. Hindi natin kailangan gayahin na magpa-fast din tayo ng 40 days. Kakaiba siya, galing siya sa langit. Bagamat meron siyang isinuot na katawang tao. Hindi natin kung ginawa niya, gagayahin din natin. Although, hindi natin pwedeng ilimitahan ng Diyos kung ipinapagawa talaga sa iyo, but you must have a very strong conviction and
confirmation from the Spirit na ipinapagawa nga. Pero huwag basta-basta bulag lang na mangongopya sa ginagawa ng mga tao sa Biblia. Now, do not fast to earn points. Yan ang isang maling gamit ng fast. Diyos ko, hindi po ako kakain, ibigay nyo lang ang wish ko. Hindi po ako kakain ng 5 Miyerkules o 7 Biyernes o 10 Huwebes. Matupad lang ang aking hinihiling. Hindi po natin kailangang gutumin natin ang sarili para makumbinsi ang Diyos na maging mabuti sa atin sapagkat dati na siyang mabuti at likas siyang mabuti. You don't have to convince God to be good because God is really good. At nakaka-insulto sa Diyos na hindi ka kakain para meron siyang ibigay. Para kung ikaw yung magulang, sinabi na yung anak mo ayaw kumain 3 days na, ba't ka hindi kumakain anak? Kasi po may hihingin ako sa inyo eh. May insulto ka naman dahil gusto mo naman siyang pakainin at kung kaya mong ibigay pa rin yung hinihingi, ibibigay mo pa rin. Eh kung tayo ngang human parent, sabi ni Lord, you who are sinful, when your son asks for a fish, you don't give him a serpent. And when he asks for bread, you don't give him stone. How much more your Father in heaven will give you what you need? So hindi tayo kailangan mag-fast para lamang kumita ng mga points at masabi, oh Lord, may utang kayo sa akin, ilang beses na ako hindi kumain, kailangan ibigay nyo na hinihiling ko. Maling gamit ng fast. And also, do not use fasting as a bribe. And do not think that because you suffer, you now deserve a yes answer from God. But why do we fast? We fast to be light enough. Para gumaan-gaan ang ating espiritu at malampasan ito yung bigat ng katawan, yung bigat ng hinihingi ng katawan, yung layaw ng katawan, kailangang malampasan. There seems to be a point in body chemistry where certain ways to commune with the Spirit becomes easier when you have fasted. At hanggang ngayon, isang hiwaga po yan, kung saan nakakarating yung timpla ng katawan, na tamang-tamang timpla, na ang kaluluwa tuloy ay nagkakaroon ng mas madaling pakikipag-isa sa Diyos. Alam naman natin yan, that body chemistry really affects the soul, the personality. For instance, alcohol, sugar, and salt affect personality. And personality is the soul. Kaya talagang meron pong katuturan at merong epekto sa ating pagkatao kung ano ang pinagkakakain natin. Food and drink, the amount and balance of its presence or absence should have effects on the soul. Meron talaga. Kaya yung dating matinong tao, subukan nyo at pag nalasing, nagiging demonyo. Pag sasasampalin yung asawa, babasagin ang panga. At pagka hindi na uli laseng, siya naman yung hihilot-hilot, kawawa ka naman, honey. Ito namang si binugbog, tuwang-tuwa at hinilot siya, nilimot ng binasag ang mukha niya. Sapagkat yung nagbago ang yung blood chemistry, nagbabago talaga ang iyong pagkatao. Kaya yung mga taong mahinahon, subukan mong mga 1 oras ng gutom, parang mga halimaw na rin. Maiinit ang mga ulo, galit sa mundo. Gutom kasi. We are what we eat. And we also are what we do not eat. At kung hindi po totoo yun, bakit ang Biblia ay tad-tad ng mga katuruan tungkol sa hindi dapat kainin at dapat kainin? Kung hindi totoo na nagkakaroon ng epekto sa atin yan kung anong kinakain natin. Huwag po nating lilimutin na ang kauna-unahang utos ng Diyos, hindi you will have no other gods before me. Ang unang utos niya, do not eat that fruit. Ganong kahalaga, yung kinakain at hindi kinakain, na yun ang unang utos. Huwag mo kakainin yan. Mag-iiba ka pag kinain mo yan. Kinain naman. Kaya ayan, tingnan niyo sa paligid ninyo, ang mga anak ni Adan at Eva. Tayong lahat. Sinabi ng huwag kainin. Nakita niyo po yung kaibubuti nating mga anak, oras na nagshabu, oras na nagdrugs, anong nangyayari? Naiiba ang chemistry, naiiba ang kaluluwa. May kinalaman, mahiwaga, pero meron. That's why the Old Testament and the New Testament are both full of verses on what to eat and what not to eat. Halimbawa, si Daniel na propeta at ang kanyang mga kasamahan nung binihag mula sa Juda
at dinala sa Babylonia, at sila ay sinasanay ng hari na maging loyal to the king instead of to their own homeland kasi sila ay kinuha. So pinapakain sila ng pagkain ng hari. Masasarap, magaganda, kaibig-ibig ng mga pagkain. Subalit sila ay tumanggi. Daniel 1:11-16. Then Daniel said to the guard, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink." Kung minsan, ibig-ibig kong isipin, Ilocano kaya itong si Daniel? Sabi niya, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food. Pinapakain kasi sila, may diet talaga, mga steak, mga wine, yung pinakamasasarap. Katulad ng iba ring mga kabataan na sa ibang mga kaharian na binihag lahat ng Babylonia, yung mga anak-anak ng mga hari, inipon sa palasyo. Lahat pinapakain na masarap. Sabi nila, Daniel, ipuwera nyo na po kami. Bulang lang na lang ang ipapakain nyo sa amin. At tubig, tama na yon. Wala ng soft drink, wala ng juice, wala ng wine. Tubig. At ikumpara nyo ang itsura namin doon sa ibang pakakainin ninyo, matapos ang 10 araw. 10 araw lang po, pagbigyan nyo kami, kung makita nyo kaming mahina, bueno, kakainin na namin ipinapakain ng hari. At the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Nakita niyo po yung halaga ng diet sa kanila. They don't want to contaminate their spirit, so they did not want to contaminate their body with wrong food. Sa 1 Kings 19:3-8, ito naman ang epekto ng gutom. Kanina, iniwasan nila epekto ng kabusugan na wala sa lugar. Ito naman, gutom na wala sa lugar. Si Elijah, isa sa mga pinakadakilang lalaking naglakad sa balat ng lupa. Pinakamakapangyarihang mga himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Tingnan niyo nangyari nung nalimutan niya ang kanyang katawan at nagpabaya. 1 Kings 19:3-8. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. Sa gutom, na iba na ang utak, gusto na ng propetang mamatay. I have had enough, O Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank again, and then lay down again. So, dahil sa gutom ng propetang ito, na iba ang takbo ng utak. At nung nakatulog siya, ginising ng anghel, at pagkagising niya, ang anghel ay nagmasa, nag-bake. Merong mainit na bato at nakapatong doon yung mga minasa, at mainit at humahalimuyak na para bang mga bunete ng Batangas. Ang bango. Sabi ng anghel, gutom lang yan. Kumain ka. So pinakain, pinainom, nakatulog ulit. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So bumalik siya sa Diyos, pumunta siya sa mountain of God, 40 days and 40 nights naglakbay dahil sa bunete. So nakita mo ninyo, sabi ng anghel, kahit propeta ito, ayan, nabubuang. Dahil gutom. Kasi niya, gutom lang yan. Kumain ka. Babalik ang kabanalan mo. Kaya mga kapatid, sabihin niyo sa katabi niyo, huwag ka nagpapagutom. Di ba? Kasi pag gutom ka, honey, ang init ng ulo mo.
So bakit ka nagpapagutom? Magbaon ka ng Skyflakes, magbaon ka ng Clem kung meron pa nun. At nang pag nagugutom ka, kumain ka kahit bukayo, kahit hakobina, kahit ano. Pero huwag kang magpagutom dahil naiiba ka. So mahalaga po, balanse ang katawan. Sikita niyo yung ayaw kumain at yun naman gustong kumain, parehong itinatama yan. Acts 13:2-3, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So what happened when the believers were worshiping and fasting? The Holy Spirit spoke to them. Tayo po ba'y nakakaranas ng ganyan? Na pag tayo nananalangin, nag-aayuno, dumadating tayo sa level of spirituality, blood chemistry, personality balance that we can hear the Spirit of God. Kaya talaga mo, kung sobrang busog ka, mahirap makinig, kahit kanino, aantokin ka lang. So, brothers and sisters, you want to have contact with the divine. You want to have a spiritual experience. Tama na yung basta pa-pray-pray na wala namang nangyayari. Hindi ganun dapat. Dapat may nangyayari. So go beyond your kind of prayers and say, God, do this for me, do that. Lampasan yung prayer na, Lord, give me this, give me that. Lampasan yung prayer with a rigid agenda na nakalista na parang grocery list ang lahat ng ipapanalangin. Masyadong mental exercise. Masyadong business-like and mechanical, and sometimes masyadong formal. Yung sobrang formality, wala ka nang maramdaman, para na lang mga makina. And sometimes it's a performance. Tulad ng Panginoon, mga performance. Hindi mo alam kung sino pinapahanga o sino pinapasikatan ng ganito mga dalangin. Na, oh Diyos ko, Lord God. Oo nga, alam ko na akong kausap mo. Ano ang sasabihin mo? Ang mga kaartehan sa panalangin na wala namang magandang na idudulot. So mahalaga po, ma-develop ang ating prayer life. At sa tingin ko, sa aking abang tingin, ito ang isang pinakamalaking kulang sa buhay ng mga mananampalataya. Yung spiritual prayer. Hindi yung mental o mechanical prayer, marami nun. Sa pagiging mechanical nga, kung minsan matutulog ka na, Diyos ko, i-bless mo po ang pagkain ito. Ay, hindi pala pagkain, matutulog pala ako. Nagkakapalit-palit ang mga panalangin dahil hindi na napag-iisipan. And do not think that by praying a number of frequency, you will earn points. And stop thinking that by fasting, you earn points. Fast so that you will be in a physical state wherein there is a very thin line between the physical and the spiritual. Malaya ka mula sa pagpapababa at paghatak sa ipababa ng katawan, pero hindi naman din sobrang walang laman na gumaan ka na at natulad ka na kay Elijah na gusto nang mamatay. Kung paano po natin hahanapin yung balanse na yun, mga kapatid, I cannot tell you. It is mysterious. You have to seek God. It must be a personal journey. Kailangan tayo personal na lumapit sa Panginoon at paturo sa Espiritu. Walang manual tungkol sa kanyang mga bagay. Ang maaari lang nating magawa dito sa atin pong pagtitipon ay ipaalala na kailangan ganyan ang prayer. At kung hindi ganyan ang prayer, may malaking kulang. Pero kayo ang dapat maghanap niyan. Personal na usapan at pakikipag-usap sa Diyos. Mahalaga na makipagniig sa Panginoon. And prayer and fasting is one contact point. Heavenly Father, we thank you for reminding us. Ituwid niyo po ang aming mga kamalian. Maging sa pag-aaral na ito, Panginoon, kung meron kami mga conclusion na hindi tugma sa inyo pong gustong application, kausapin niyo po kami. It's really a spiritual experience. We like to experience you, O God. And we pray that the Holy Spirit will guide us in our prayer at malaman namin kung kailan dapat at kung paano kami mag-aayuno. That it will not only be a mechanical activity, meaningless activity, but something that really will bring lasting, beautiful, and powerful effects in our spiritual walk with you. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon. We want to give you the last say. Speak to us privately. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan at hayaang kausapin pa tayo ng Diyos
At bigyan tayo ng mga personal reminders and personal conviction as to the role of prayer and fasting in our personal walk with the Spirit of God. Be alone in prayer for a while. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Connecting with God through prayer and fasting. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Hallelujah. Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong batid. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, Hallelujah.
Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito ay ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus.
pag-ibig mo o kailanin. Sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit. Sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasana, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay. Katwiran niyong aking tinataglan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagtikas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
nang ikaw nga ang makilala ko. Ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!